Baka ganun nga ang gawin. Kaya nawala ako, nag-exit ako eh. Exit ka muna siguro, Bishop, tapos balik ka ulit. Tingin ko naririnig niya tayo, pero siya hindi natin marinig. Unfair nga yun. Kaya mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito pa lang tayo. Si Pastor John, wala pa, no? Wala pa si Pastor John. Wala pa. Si Pastor Joel, wala pa din. Baka hindi alam. Alam naman siguro. Opo, kasi sinend po yung link doon sa GC. Si Vice, wala pa eh. Nine 9:30 na pa, 9:32. Pwede na ba tayong mag-start? Mag-pray muna tayo, tapos pakinggan natin yung mensahe ni si Bishop, si Pastor Abel ngayon, di ba? Opo. Okay. Ano sabi po niya, ni Bishop Wesley? Mag-start na tayo? Yes po, pwede na rin po tayong mag-start. Kasi susunod na lang siya. Tapusin lang niya yung kausap. Kanina pa nga tayo nag-start. Joker talaga ito, si Pastor. Oo, dapat tayo nag-start. Siguro po, umpisa natin sa panalangin. Kaya na po, Bishop Abelia mag-opening prayer. Sige. Pray tayo. Magpalang Diyos Ama, kayo po'y lumalapit po sa inyo sa gabing ito at sa umaga doon sa US. At kayo nakakaalam sa bawat saloobin at sa isipan na yung mga lingkod. At sa mga layunin, Panginoon, ay dinalagin po na kayo ho ang magbigay ng direction sa bawat isa at pag-iisip na ang ngayon ay kayo ay mabigyan ng kapurihan sa mga gawain na iyong ipinagkaloob at ibibigay ng iyong malingkod. At naway sa gabing ito ay ang iyong banal na pangalan ay siyang mabigyan ng kaluwalhatian. Pagpalain niyo po ang mga isipan at mga layunin dito sa amin pong bansa at sa mga kapatiran at sa mga sasang sinukob, Panginoon. Naway bigyan niyo po ng katalinuhan at kabaitan ang bawat isa na sa ganon, Panginoon, ay maipatupad at maipalaganap, Panginoon, ang iyong salita at ang magandang balita sa kaligtasan sa bawat isa na makikinig at tatanggap po sa inyo. I ask your blessing, O Father. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat sa Panginoon po sa panalangin. At siguro, bago po natin mapakinggan yung devotion natin by Pastor Abel, muna tayo, konting sharing ng mga nangyari ngayon. Nagdaring ngayon di ba ang last meeting po natin noong 15 at ngayon ay katapusan naman, so 2 linggo. So kumusta po ang 2 linggo natin?
Pangunahan ko na po para sunod-sunod na lang. So sa amin po dito sa Antipolo may ano po kami, anong nakaraang Friday ba yan? Last week, Thursday pala, nagkaroon po kami ng conference. At ang tema po ng naging conference namin ay maging Christ-centered nation po ang Pilipinas. Oo. Bali kasi ang nangyayari ay siyempre po may kanya-kanya tayong ministry, kanya-kanyang gawain, iba't ibang denomination, iba't ibang grupo. Parang meron pagkakabahabahagi, kumbaga may mga divisions, ito kami, diyan kayo, ganito kami, diyan kayo. So, ang body of Christ sa buong Pilipinas ay parang hati-hati. So ngayon, nagkaroon po ng pag-uusap ang mga kapastoran, mga bishops. So napagkasunduan na mag-umpisa yung gawain ng Christ-centered nation. Kasi tayo sa Asia, yung tinatawag na Christian nation. Pero ang nakakalungkot ay kanya-kanya, kumbaga. So sa pamamagitan po nung bagong tawag dito, I believe na pinaintulot ng Panginoon para mawala yung pagkababahagi, pagkakanya-kanya. So ipinanganak yung Christ-centered nation. At yung pong mentor ko na si Bishop Dan Balais, ang chairman ng IFP, Intercessors for the Philippines. 37 years na po kasi ang IFP, no? Sa pangunguna ni Bishop Dan Balais. Siya po yung mentor ko sa Saudi, sa CLSF Emmanuel. Kasabayan niya yung mga nahuli noon sa Saudi na muntik mapugutan ng ulo, si Pastor Wally Magdangal. Meron pang isa pang mga nahuli doon. Magkakasabay po yan sila. Dahil si Bishop Dan, nakauwi siya. Kaya hindi siya nahuli. So, nung panahon na yon, kami po yung mga naiwan sa Saudi. Ako ay bagong matatanggap lang noon sa Panginoon. Kaya nagkita po kami sa conference, ay nagkaroon ng pagkakaisang panalangin na ituloy-tuloy ang panalangin. Ngayon po ay nasa ongoing po yung prayer and fasting for 21 days. Para po ito sa kapayapaan ng ating bayan, para sa pagkakaisa, para narinawa po ay tayo kahabagan ng Panginoon na ang mga nangyayari sa ating bansa, itong mga pagkakabahabahagi ng mga politicians na naapektuhan ng ating economy, maraming naghihirap. So, yan po ang naging sentro ng pag-uusap doon sa Christ-centered event na yon. So, ang grupo po ay iikot Luzon, Visayas, Mindanao, ibabahagi sa ibang mga churches, mga iba't ibang gawain. Pupurihin ng Panginoon kasi ang lahat naman po ay ang papura ay sa Kanya, sa Kanyang kapurihan. At nawa po ay maging daan ito para mabuksan ang kaisipan ng mga pastoran, mga bishops, mga head ng mga malalaking churches. Magkaisa tayo sa pananalangin. Panalangin natin ang ating government, panalangin ang ating bayan, ang economy natin na ngayon ay bagsak. At lalo na po ngayon, lumubo na po ngayon yung kami po kasi nasa housing po ako, nasa mga housing project po ako, no? Lumubo na po ngayon yung kakulangan ng pabahay program ng government para sa mga ISF o mga informal sector families na halos nasa more than 30 million na po ang mga walang bahay.
hindi na kayang bumili ng bahay o bumili ng lupa dahil sa napakamahal na po. Kumbaga, yung sweldo ng isang ordinaryong mamamayang Pilipino hindi nasasapat kung siya ibibili ng lupa at magpapagawa ng bahay. Kaya po, dito sa Share Foundation ay inilunsad po namin yung malawakang housing program na kaya nang magkaroon ng bahay ang isang Pilipino o mga pastor, lalo na po kapastoran, mga magagawa ng churches, sa halagang 5,800 monthly na may kasamang livelihood program, kaya na pong magkaroon ng bahay. Yan po ang sagot natin sa tutulungan natin ng government. Ngayon, yan po ang pinagkakaabalahan natin sa panahon ngayon. So, purihan po ang Panginoon. Kaya naman po. So, sino po ang pwedeng sumunod bago natin tawagin si Pastor Abel? Sige po, kayo na ulit si Bishop Abelia para sa susunod na yung iba. Oo, at dahil na by the grace of God for how many days ay marami tayong napuntahan tungkol doon sa salita ng Panginoon at pagbahagi tayo ng mga Bible. So nasa more or less 700 copies of Bible. Tapos nakaw tayo sa Davao Oriental at doon sa Davao del Norte, no? Yung nakatin tayo doon sa Champ at namimigay din doon Bible. So Tagom, ano po? Tagom. At meron din tayong mga pinuntahan, binisita, at meron tayo ng sa Bukidnon, funeral service. Kasi may talagang tayo ay ang tao ay may katapusan, kahit gustuhin mo natin mabuhay, pero hindi talaga, mamamatay talaga. Ganon. Yan naman ang punta natin. Kaya nga at sa ngayon I am preparing also dahil mayroon naman doon banda sa Cagayan de Oro, malapit sa Iligan, sa Iligan naman area. Hopefully na kung bigyan tayo ng magandang weather, so magbiyahe din tayo siguro after this. And yung mga as usual magawain dito, so patuloy, marami tayong bisita ngayon, may bisita tayo. At rinawan na ang Panginoon ay yung sinasabi mo nga Bishop na yung housing, we are praying also for that, na sanay makarating at mapag-usapan at siguro kung maraming mga tatawag na hindi na kasi yung term ngayon squatter, Ay, po, pinasosyal na informal their families, ISF. Yung ganun pa rin sa atin, yung mga NPA, no permanent address, na magkaroon na sila ng mga NPA pa rin pero nice people around na. Na silang mga sari-sariling bahay. So we are praying for that it will come through sa buong Pilipinas. At saka yung so sige, hanggang dyan lang muna kasi para maano din yung iba, makashare din. Maraming salamat. Salamat, Bishop. Sige po, yung susunod po. Bago natin tawagan si Pastor Abel. Sino po ang pwedeng sumunod?
si Pastor Danny, nandiyan na pala sa loob. Pastor Danny, kamusta po? Opo, medyo magulo yung aking linya kaya labas-pasok yung aking join lead kasi magulo. May nakapasok na ibang boses. Kaya akala ko sa atin pa rin yun. Pero malinaw po ngayon. Ha? Malinaw po ngayon. Malinaw po. Okay. Sa akin lang po, humihingi po ako ng paumanhin dahil itong nagdaang week, almost 2 weeks, hindi po ako masyadong nakasabay sa irregular yung aking pag-join doon sa ating synchronized prayer dahil nagbantay po ako sa ospital kay Mrs. At ayun, pero nagpe-pray pa rin, kaya nga lang hindi yun dun sa oras na dahil minsan kasi kailangan ako ni Mrs. natataon doon sa oras ng ating synchronized prayer. Buti naman at biyaya ng Panginoon, nakalabas naman na po siya. At ito, nagme-medication po siya dahil na mild stroke po siya. Sobrang taas po yung kanyang sugar. Kaya nakaramdam po siya ng pamamanhid. Kaya ayun. Pero biyaya ng Panginoon, nakalabas naman na po siya. At kanina, galing na naman po kami sa ospital para sa follow-up. At saka pero biyaya naman ng Panginoon sa pagkaka-confine po niya sa ospital ng 1 linggo ay nagkaroon kami ng devotion kasi nasa ward po kami. Merong mga ilang pasyente talagang hindi nababakante yung mga kama. 7 kama, malaki kasi yung kwarto. Tapos ang mga bantay ay okay naman. Kaya madami minsan yung bantay, kaya sinakasamantala ko po biyaya ng Panginoon. Ginamit po ng Diyos yung pagkaka-confine ni Mrs. sa ospital para makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Amen. So may mga tumanggap sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, all things work together for good po talaga. Naalala ko po yung mga apostles, si Paul, habang busy sa pag-share sa isang lugar, biglang tinawag po sa vision doon sa Macedonia. So ganun din si Philip ay biglang tinawag ng Panginoon sa Samaria para doon sa i-share din ang salita ng Panginoon doon sa nag-iisang yung treasurer ng Candace. So sabi ko, Lord, thank you, naranasan po namin yung gano'n. Sabi ko, bagamat nagkaroon ng karamdaman sa Mrs. Opo, nagkaroon ng karamdaman si Mrs. pero ginamit po niya yon para makapakinig po ng Ebanghelyo yung mga pasyente at saka mga bantay. So yun po yung naging activity ko itong week na nagdaan at patuloy po yung medyo yung mga home Bible studies at saka mga visitation, medyo napabayaan ko kasi hindi ko pwedeng iwan si Mrs. po sa ospital. So yun lang po muna yung aking reporting as of this week na nagdaan. To God be the glory kasi, and even doon sa sa Veterans Hospital din kasi meron po tayong kaibigan doon na retired colonel, pumasok noong June 17 hanggang 18 ay napunta po kami sa Veterans Hospital at na-confine pinasok sa ICU dahil mayroong stomach aneurysm yung kaibigan po natin na retired colonel. So, biyaya din ng Panginoon, ginamit po tayo doon para makapagbahagi ng salita ng Diyos doon po sa mga naka-confine, yung mga nasa ICU din sa Veterans Hospital, maging yung kanilang bantay din. Kasi sa Veterans Hospital, meron pong watchers room sa ICU, sa mga pasyente sa ICU.
Kaya sinamantala ko yung mga ganong pagkakataon para ibahagi ang salita ng Diyos sa mga ganong mga kababayan po natin at mga kapatid po natin na namumroblema physically. So, to God be the glory po. Yun lang muna po yung mai-report ko ngayon sa naging activity ko po etong week na nagdaan. God bless po. Gandang gabi po. Purihin ng Panginoon. Salamat. Lord. At okay na si Mrs. mo sa bahay. Magaling na. Opo. Tuloy natin yung panalangin. Opo, pakinggan. Salamat po. Amen. Ngayon po naman, tawagin si AJ. Bishop, pag-share po tayo ng kahit mga 2 minutes. Bishop EJ. Narinig po ba ako, Bishop EJ? Hello po, mga ayusin ko lang po yung audio po. Oo nga, nag-feedback. Hello po, narinig niyo po ako. Hello po, narinig niyo po ako. Loud and clear. Ayan, okay. Gusto po kayo. Ako po pala yung kasamahan ni Reverend Marcelino ng IBC Maragondon. At nais ko pong isama niyo po sa panalangin na aking kaibigan na si Reverend Marcelino kasi nga po ay siya ay nasa balik po ng karamdaman ngayon. Tuloy, hindi ko siya nabisita kasi naging busy po ako sa my own ministry din po kasi may sarili po akong denomination din na kaya nga po busy pa nakalagay sa akin kasi ako nga po yung pinaka nag-umpisa ng church po. Pero ako po ay kasamahan niya sa IBC po, na IBC Maragondon. Kasama ko at si Bishop Wesley po ay pinakilala din po ako doon kay Bishop Wesley. Bali, kung nandito po siya, papakilala niya po ako sa inyo ng formally po. Kaya nga lang po, siya po ay bigla po siyang hindi po maka-attend ng meeting. Gawa nga po, may sakit po siya. Ngayon po, yung ibahin niya po, sinabi na ako na lang po muna ang kumatawan sa kanila at ganun po nga nangyari. Ayun, sa ngayon po bilang kasalukuyan, tumutulong po ako sa kanila. Pero dahil nga po sa aking ministry sa Lord at gagampanan po bilang mag-apply po ako bilang chaplain sa PNP. Ako po ay miyembro ng PNP po. Ay nawa po ay yung direksyon na akin tatahakin nga po ay naging kalugod sa Panginoon. Kahit po ako nandito sa serbisyo, hindi po nagiging hadlang po yung paglilingkod ko po. Kasi bago pa po ako pumasok sa serbisyo ay ako po ay talagang maalam na po sa paggawain ng Panginoon. Ako po ay maangaral na rin po kagaya nyo. Nauna po kayo sa akin, siyempre may edad po kayo sa akin. Nasa ano lang po ako 35 lang po ako Kung ano niyo po. New breed po ako na pastor. Na nagsisimula pa lamang po at hoping po na sa paglilid sa akin ni Bishop Wesley po ay magabayan po ako sa champs po at pinapakilala nga po pala ako sa inyo. Isang bago lang po sa inyong at ngayon nakikinig po sa inyo na magiging bagong kasapi niyo po kung loobin ng Panginoon. At hinihintay ko nga po si Bishop Wesley kaya nga lang po di pa naka-join. Hello. Good evening. Lipat tayo sa Messenger. Sa Messenger tayo, andun sila Bishop Wesley, may magandang balita doon. Hindi siya makapasok sa Zoom. Sa Messenger tayo. Sa Messenger po. Hello. Messenger tayo lahat. Andito, wala.
Hindi kayo mabihain kayo sa report ni ano ni Bishop Salibad at sa messenger siya. Opo, hinintay nga po namin. Sige po. Hindi, lipat tayo sa messenger. O, i-off natin ito. I-off natin to. Messenger tayo. I-off natin ito. Sige po. I-off, sign off. Sign off. Sige po. Andito na si Bishop Wesley. Pastor, na hindi Bishop. tayo kasi dyan sa kung okay na kayo dyan, ituloy na lang natin. Yung iba nandito sa nandito na lang sila makinig sa messenger. Pwede naman po. Oo. Ilan na sila? Ilan na yan, Sa- Pastor? Po, Ilan na yan sila? bali 2, 4, 6, 7 po. 7? Opo, lumabas si si Bishop Sabi? Bobby. Oo, Pumasok nandito na rin kanina. sila. O lumipat doon sa messenger. Pastor Bobby, lumipat siya sa messenger kasi i-advisean ko. Oo, ando doon sila sa kabila eh. Sa messenger. Ano po ba? Lipat na tayo sa Messenger, Bishop? Oo. Lipat ako lang tayo doon. Ipatan na kayo dito sa messenger. Sige po. Pastor Abel ba nandyan? Si Palipatin mo na lang. Pastor Abel nandito. Wala na. Lipat na siya. Dito na sa messenger. Pasok na kayo sa Pastor Johnny, lipat na lang po tayo. Pastor Bishop EJ, lipat po Dito tayo. na yung magiting na mandirigma ng Batangas. General Malbar. Lipat po kayo sa Bishop si Lipat na kayo para kay, nag-echo. Marceleno. Ay, nandun na, meron na. Dito na sa kabila. Opo, sige po. Lipat Add ko na lang kayo si dito. Add ko na lang si Joel, nandiyan ba? wala pa si Pastor Joel. Ano pa si Purgay? Sige, start na tayo. Sige po. Oo. Bishop Bobby, opening prayer. Para sunod itong speaker natin, si Pastor Abel mamaya. Si Abilino pala, Abilino Marasigan. Ang mag-devotion sa atin. Kayo ang opening prayer po, Bishop Bobby.